baton han imo problema. Karamdan nga nagahatag hin mga sagton para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay ini nga programa para gudla ha imo. Ang baton han imo problema. Nga dangat tayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong perti. Ikang Lunes ngadto Sabado. Ang baton han imo problema. Maupay nga gabi ay nga tanan, mga kasangkayan. Nilawat kita sa ka oras nga pagurarampang dirihaton na programa Ang Baton Han Imo Problema. Yan ang gabi, nagpapasalamat kami nga gintagang kita ni gayon naliwat nga magkaurusa kapag pamati ang mga mensahe ti kang pulong ang Dios. Ngan pagpamati hapagdasig han mga kanta ngan mga pag-ampo gihapon. So may naton gihapon mga live nga pag-ampo. So maupay gabi ay nga tanan. Ako Kuya Joel. Ako Ate Rebecca, maupay nga gabi hayo didahan niyo tagsa-tagsa nga mga panimalay. Maupay nga gabi nga nadinaliwat kita mga kasangkayan, mga kabugtuan, mga kapamilya. Ginoo maupay nga gabi ha iyong atanan. Maupay kaya mong gabi, Tibek, nagtitika Jose Kagudla. Maupay nga gabi mo kaya Joel, nagpupurula lang kita. Gintuyo lang na pagsulot para pula kay may dahil meaning, may dahil merong kahulugan. So magandang gabi po sa inyong lahat, sa ating mga kaibigan, sa mga nanonood dyan sa Maynila, lalong-lalo na sa Imus, Cavite, kay Carmencita Luna, at sa lahat ng kanyang kasama sa bahay at mga kapitbahay. Okay, so good evening din sa ating mga kaibigan, mga kabugtuan, mga kasangkayan din Tanawan, Leyte, labi na naton Mayor Piltixon, Imam Penny, ang tanan nga mga frontliners sa LGU Tanawan, maupay nga gabi, haay yung nga tanan. Ate Bek, pangumusta? Maupay nga gabi, ang atong mga kasangkayan nga naging kaupod haton niya nga gabi kan Rosman, dida ha Magulod, kan Marta, dida ha Kabuinan, Mamijoy Pastores. Yes. Maupay nga gabi, nga nupodan yung pamilya, Ate Belen Espada, dida Santo Niño, Ana Maria Isabelo. Magandang gabi dida sa Imus, Cavite. Maupay nga gabi, magandang gabi. Ate Jingle, yes. Maria Corazon, Medrano, dida Singapore. Maupay nga gabi, Berlita Soyom, dida kan Ramos, Buri kan Yes. Ramos. Maupay nga gabi, nga Brent Espada, dida Santo Niño. Maupay nga gabi, hayong katanan, yan Mary Joy. Yan, maupay nga gabi, Lonsaga family. Okay. So, yan ang Ate Vic. Yan ang gabi, mga kasangkayan. Magpapadayo na naton na part 2 nga topic and paano ang tamang pagpapalaki ng anak. So, kagabi, yun ang part 1. Ngayong gabi, yun po ang ating pag-uusapan. At syempre, Ate Vic, mangungumusta tayo at magpe-pray live sa ating mga comment ng ating mga viewers. So, kung meron po kayong mga gustong ipag-pray, so huwag kayong mag-hesitate to comment sa ating comment section dahil po naniniwala tayo that God answers prayer. Amen. So, para sa ating pasimula, Ate Vic, manalangin muna tayo upang tayo ay tulungan po ng Panginoon. Okay, let's pray. Father God, amo nga salamat. Yan ang gabi nga ikaw naghahatag amon hinda ko nga kahigayunan. Salamat Lord, han maupay nga signal, han maupay nga panahon. Ginoo nagapasalamat kami tungod kay ikaw naghahatag amon kusog bag-o nga adlaw. An panalangin nga waray katapusan Ginoo sufficiente nga grasya. Lord, among gitaasan nimo ngaran, yan ang gabi hang ngaran ni Jesus. Amen. Amen. So, para po sa ating pasimula na awit, so, makinig po tayo, mamalandong kita ini, kaibigang matalik. Okay? May naton suok nga sangkay nga amo Jesus.
pud ang kasing-kasing mo nabibido. Diri ka gud niya babayaan, diri ka niya papabayan. Hakada adlaw diri yan nagbabago, pirmi tangkudan sa araimo. Yaan ingin bibini di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadaupan. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kung hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. Ang sangkay ko, Yaan sangkay nimo. ang sangkay ko, Yaan sangkay nimo. Haorasan akon panginahanglan, haadaya kun im tatawagan. Bisan pa orasan ka maluya, ha Ginoo may nim kadaugan. Hakada adlaw diri yan nagbabago, pirmi tangkudan sa araimo. Yaan ingin bibini di nga sangkay, nga tanan nga oras imo madadaupan. Hi Jesus akon hinihigugma, yalaan suok ko nga sangkay. Kung hiya imo natatapuran, sugat ko, yaan sangkay nimo. ang sangkay ko, Yaan sangkay nimo. ang sangkay ko, Yaan sangkay nimo. Alright, Jesus, ang imo suok nga sangkay, madadaupan nimo, hangatanan nga panahon. Okay, welcome kamo nga mga first-timers nga nag-tune in hanaton ang baton na imo problema. Nga bisan di na mo nakikita at iyo pag-comment, pero ada kamo. So welcome. So ayaw kamo pagbuliyo hinaton na taramdan, kay makakarawat kita hiton mga bendisyon han Ginoo. So pangumusta Ate Vic, hanaton mga nag-tune in yan na hanaton programa. Mga pangumusta, mga kasangkayang ko, di dahaburi, kan Mercy Songgalia, nga nanimo pamilya, pati kan Veronica Valera, nga nanimo pamilya. Yes. Nga na Lisel Nersa, Makaran Nersa, di dahaburawin, maupay nga gabi, pati animo pamilya, nga kan Ludivina Lapinid, di dahaman Daluyong City. Maupay nga gabi, magandang gabi sa iyo. Kumusta na yung apo mo at saka yung mga sulod balay. Maupay nga gabi, Carmencita Isabelo. Ngan, ang Diyos magapanalangin na iyo, tapan +1. Congratulations na imo. Oh. Okay. Ngan, Angeline Ortiza, maupay nga gabi ha imo. Chisa Amaralia, ngan, maupay nga gabi ay yung tanan Alros Alconaba, Rebecca Bellalonga. Yes. Maupay nga gabi ngan Marilu Custodio TV, TV maupay nga gabi ay iyong nga tanan. Amen. So Hallelujah. congratulations sa naton mga top fan ka gabi. Kagabi ano? Tutulohira. Ano Jingle Medrano, Zelda Cotoner, ngan Carmencita Luna. So itagahatagin top fan nga buds mga kasangkayan, diri kami kundi an Facebook. Kay may daw upat nga ginbuhat nira, siyahan, hira nag-comment. Siya nag-watch, ano? So mag-watch ka nga ni, ayaw pag iwas, pabilin, nga ikaduha, mag-comment, nga related ang aton topic. Okay? Diri lang masaring good evening, diri lang masaring maupay. Kundi, kung ano ito na aton topic yan bulig, ano? Bulig ka kapag comment para nga ma-count ito, nga maupay nga
komento. King kukuha kasi sa Facebook, Kuya Joel, kuan, iton pinaka-relevant good nga comments Oh, nimo. relevant. Oo. Relevant nga comments nimo ito nga topic. Tapos sira ito nagre-reward ha imo. Oo. Kuan. So watch, comment, and react. Pusuan mo, okay, kaibigan, pusuan mo ang ating programa. At ang panghuli, Ate Vic, ano yan? Share. Share. Hindi po natin i-share doon sa mga sa mga private na mga group, sa mga public group na ikaw ay kasali sa mga group chat, okay? Sa iyong mga kaibigan, sa kanilang mga timeline. So, meron isa tayong kaibigan from Barangay Kugon, si Brad Edgar Cadjon. Nag-watch party siya at ang kaniyang mga kaibigan sa Maynila ay nanonood, okay? So, you can have also a watch party sa iyong mga kaibigan. Pwede mo silang imbitaran para po sila makarinig ng mga mensahe galing sa Diyos. Okay, Ate Beck? Okay, gintitirno lang na mo itamon mic nga amon bado kay para kikita na mo kung ano't maos resulta. Alright. Okay, hallelujah. Kasi maupay nga gabi hayo. And Ana Marie, Isabelo, Sandra, Medrano, Idahakan Ramos, maupay nga gabi, ngan Beatrice, Biliasin. Okay, may nag-message kagabi na siring maupay ito na atong topic about the family. And take note na ako nito, family needs. Ngan, communication, interaction, appreciation, and quality time para sa atong mga anak. Ngan, parahan aton asawa. So, yan ang gabi aton pag tingpaman sharing nato, hindi lang kami asya iton mag-share, kundi pwede ka mo mag-share, pwede ka mo magpakiana, related hiton family problems, and then, by the grace of God, aton i-tackle na yaraton yan ang gabi, pinaagihan pulong sa Ginoo. Amen. So, kagabi po ay pinag-usapan natin ang paksa tungkol po sa tamang pagpapalaki ng anak. Oo. Alright? Sabi ni Carmencita Isabelo, and dito na naman ang apo ko, natutuwa naman, sabi naman ng apo niya, nanay, baton na nimo problema na. Wakin Luna, magandang gabi sa iyo, bebe. Wakin Luna, magandang gabi sa iyo. Imagine 2 years old, nag-aabang sa Oo. baton na nimo problema. Alam niya kung ano nga oras ang baton. Ate Big, bakit natin itinuturo ang tamang pagpapalaki ng anak? Kasi nalalapit na po ang pasukan sa October 5 sa mga public schools. Ang ibang mga private schools ay nag-start na, pero napakahalaga mga kaibigan na matutunan natin at i-apply natin sa bawat tahanan ang tamang pagpapalaki o tamang relasyon sa pamilya dahil ito'y nakakatulong sa success ng ating mga anak. Sabi pa ng survey na yung mga kabataan na naging successful, na sila'y naging professional, sila'y naging successful sa kanilang career, meron po itong malaking factor po ang pamilya. Lalong-lalo na po ang pagpapalaki sa kanila. Kaya napakahalaga po, so na-feel namin, we feel in our hearts na ito po ay maging series nating this week upang tayo po ay maihanda para sa ating nalalapit na pasukan. At kahit hindi pasukan, Ate Beck, lalo na ngayong pandemic na nandoon tayo sa ating mga tahanan, magkasama-sama tayo. So, kailangan po patibayin natin ang relasyon ng buong pamilya. Okay? Kasi labi na ngayon, Kuya Joel, kay module. So, mabigat talaga ito sa parents na magmo-modular ang mga kabataan. Oo. Kasi yung iba hindi makakaya na mag-online. Kasi kung mag-online, problema ang internet connection. At saka yung gadgets, kailangan moderno na smartphone para makabasa sa mga material na pinapadala ng guro. So, napakahalaga na maging responsable po ang ating mga magulang dahil nakasalalay ngayon, Ate Beck, di ba isinusulong, Ate Beck, yung GMRC, Good Manners and Right Conduct, di ba, sa paaralan? Pero hindi na yung mga guro ang talagang
magtuturo nito ng GMRC. Tayo ng mga magulang ang nandyan sa ating mga bahay, kaya napakahalaga ang role ng ating mga magulang, yung gagampanan nila, Ate Beck. So, ngayong gabi, pwede nating basahin, Ate Beck. Kung meron po tayong mga Biblia, ay buksan po natin sa Deuteronomy, sa Old Testament, sa Lumang Tipan, chapter 6, verse 4 to 9. Okay, Deuteronomy chapter 6, verses 4 to 9. Okay, Ate Beck? Okay. Verse 4, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your heart. Impress them in your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Verse 9, Write them on the door frames of your houses and on your gates. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita na aming pong pakikinggan. Ikaw ang mangusap sa aming mga puso, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. So dito po sa ating binasa, mga kapatid, sa Deuteronomy chapter 6. Ito po ay proklamasyon o pagpapahayag ng Diyos sa Israel kung sino siya at ano ang responsibilidad ng mga Israelites. Sabi ng Panginoon, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. So isa lang ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Isa lang ang ating patutunguhan. Kaya regardless kung ano ang iyong pananampalataya, ano ang iyong reliyon, napakahalaga na ang ating pananampalataya ay makita natin sa bawat tahanan. So ang sinabi po ng Panginoon sa verse 5, sabi dito, mahalin natin ang Panginoong na iyong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong kalakasan. Amen. Okay? Ito po ay iniutos ng Diyos, hindi po niya sinabi doon sa simbahan. Ang sinabihin niya ang mga pamilya sa Israel. Dahil po concern po ang Diyos sa bawat pamilya. Ang pamilya ay napakahalaga sa Diyos. So ang unang binigyan ng utos ng Panginoon, responsibility ay ang mga magulang. Okay? Sabi dito sa versikulo 6, itong mga kautusan na binibigay ko sa inyo ngayong araw ay kailangan ay inyong isapuso. Kaya hindi lang ating marinig at ito'y lalabas sa kabilang tenga. Kailangan isapuso natin ang mga salita ng Diyos, lalo na sa panahon ngayon. Sabi dito sa verse 7, impress them on your children. So anong sinasabi dito? Or ang salita pong impress, ibig sabihin mo sa kanila, i-emphasize sa kanila, bigyan mo ng diin o pagka-importante sa iyong mga anak. Dahil hindi natin masasabi sa ating mga anak, ang kautusan ng Panginoon na mahalin ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan, kung tayong mga magulang ay hindi sumusunod sa Kanya. So, kagabi pinag-usapan natin na tayong mga magulang ay unang dapat sumunod sa Diyos upang ang ating mga anak ay sumunod din. Sabi dito, talk about them when you sit at home. So pag-usapan niyo itong mga utos, itong mga salita ng Diyos, kung kayo'y nakaupo sa bahay. Di ba, kung tayo nakaupo, ano ang ating pinag-usapan? Ano ang ating inahawakan? Mga cellphone, tapos YouTube, Facebook. So, bihira lang ang mga pamilya ng pinag-uusapan ay ang mga salita ng Diyos. Sabi dito, talk about them when you sit at home and when you walk along the road. Kung kayo ay naglalakad, yung pag-uusapan mo, makipag-usap ka sa iyong anak, anong problema mo, ito ang kasagutan, sinabi ng Panginoon. So, tayong mga magulang, ito ang ating responsibilidad. Kung kayo ay, when you lie down, kung kayo nakahiga, o kayo bumangon. So, ibig sabihin, 24 hours, Ate Beck, From the rising of the sun until it's going down. So, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw, hanggang sa kinabukasan, ay kailangan po natin i-emphasize ang kahalagahan ng kautusan ng Panginoon.
Sabi nga dito, tie them as symbols on your hands. Kung ang kanilang mga bracelet, lagyan dyan ng mga bersikulo. Bind them on their foreheads, pati yung kanilang sa mga ulo, ilagay dyan. Write them on the door frames of your houses, sa mga pintuan, at sa mga gates. Napakahalaga na ang ating mga bahay, merong mga bersikulo. Nalilipi ako't mga balay nga pagsunod ni mo't balay Ate Vic, mga damot mga bersikulo. So, ibig sabihin, sinusunod natin ang siringhang Ginoo. So, ngayong gabi, mga kaibigan, ano ang tamang pagpapalaki sa ating mga anak, lalong-lalo na sa pagdidisiplina? Okay? So, pag-usapan natin pagdidisiplina. Ano po ang tamang pagdidisiplina? So, ang una po, discipline should never be given in anger. Normally, ang mga magulang, kapag nagkasala yung ating mga anak, nagagalit ka agad, di ba, Ate Beng? Ada pa din na nagyayakan. Naghihinakan, tapos may mga bad word pa na sinasabi. Sinabi po ng salita ng Diyos, kapag ikaw magdisiplina, hindi kailangan na ikaw ay nagagalit. Natamaan tayo ngayon. Ako rin. Kapag ikaw ay nagdisiplina, talagang nagagalit ka. Pero dapat yung pagkagalit mo ay may pag-ibig. Sabi po sa James chapter 1 verse 20, man's anger does not bring about the righteous life that God desires. Ang pagkagalit ng tao, hindi ito'y nagdadala ng matuwid na buhay na inaasahan ng Panginoon sa James 1:20. So, kapag tayong mga magulang ay sumisigaw sa ating mga anak, at bigla natin silang pinapalo na walang dahilan, na mayroon tayong pagkagalit, alam nyo mga kaibigan, inaabuso natin ang ating mga anak. So hindi yan magbubunga ng matuwid na buhay na inaasahan ng Diyos sa ating mga anak. So kailangan tayong mga magulang, Ate Vic, kalma lang. Yeah. Kalma lang. Pwede ba yun, Ate Vic? Kalma lang. Kahit kami, lahat tayo ay tinatamaan dito. Parents should be kalma lang. Kalma lang. And mature. And kailangan ang ating pagdisiplina, kailangan kontrolado. Ha? Diri malampas iton. Hindi lalampas sa... Anatong kaharangit. Di ba? Kapag tayo nagagalit, talagang pinapalo natin ng tulo. Okay? So, ang una po, discipline should never be given in anger. Pero Amen. normal yun, Ate Beck, na pag nakita natin ang ating anak nagkasala, nagagalit tayo. Sabi ng Biblia, be angry and do not sin. Paano ba yun? No? Iton ba? Magalit ka, pero huwag kang magkasala. Iton, Kuya Joel, for example, iton, nahuhuwad lah iton baso ba, itong tubig. O di kaya gatas. Nahuhuwad lah iton. Diri iton tinutuyuhan bata, nga nahuwad. Tama. Tapos kita nga nanay, na-react diretso, or tatay, na-react diretso. Ang pag-react nato, hindi lang voice, diretso spank. Yan. Yan ang kadalasan natin nakikita, no? Kahit sa mga teleserye, sa mga pelikula, di ba? Pag pak, ganun kaagad. So, sabi po ng Biblia, wag natin gawin yan na meron tayong galit kasi hindi yan magdadala ng matuwid na buhay sa ating mga anak. Okay? Yan po ang una. Number 2 po. Ano po ang number 2? Discipline should be consistent. Ang pagdidisiplina ay dapat po consistent. Di ba? Kapag nagkasala yung ating anak, nandun tayo sa mall, say, bantay ka. Mamaya, pag-uwi natin, papaluin kita. So, narinig niya ng ating mga anak. So, titigam na niya ito. Pag-uli, uray man, nangalimot. So, bale, yung ating pagbabanta na didisiplinahin kita, papaluin kita mamaya, para lang siya ay makinig. Pero actually, yung ating mga anak, tinitestingan kung totohanan ba mo gagawin mo na pagpapalo sa kanya. Okay? So, ang ating mga anak ay kailangan po matuto na kung pag sinabi natin na disiplinahin natin. Dahil doon sila magkakaroon ng respeto at pagiging masunurin na anak. Ibig sabihin, consistent ka sa pagdidisiplina. At tapos, ang mga parent, dapat meron silang unified na pagdisiplina, Ate Vic.
Di ba? Minsan kapag ang nanay magdisiplina, sabi ng tatay, ano ito? O kapag ang tatay magdisiplina, uy, ayaw ito pagluruha. So, sumasalungat yung dapat yung mag-asawa ay dapat meron na silang signal na, sige, ayaw lang pagluruha, pagkakuan lang, relax lang. So, diri sa sawayon, hito sa, kay sawayon nga ni, ibig sabihin, naugop ka, parang, anong tawag sa Tagalog, naugop? Ate Beck? Kakampi. Parang kinakampihan mo yung anak mo, so nagkakaroon ng hinanakit ang iyong anak sa nagdidisiplina. Bakit? Kasi may kakampi siya. So, nagkakaroon ng disrespect sa mga magulang. So, dapat ang mga magulang mag-usap sila. For example, nanay nga ni nagyayakan, itong tatay, diri sakbang. Amo iton. Kay once nga musakbang itong tatay, tapos iya reaction nga tuha nanay. So iton isipiton bata nga ginuugupan niya tatay, din ang nanay amot sayop. Ayan, tama Amot yan. niya. So dapat ang mag-asawa mag-usap kayo kapag nagdidisiplina ang isa sa inyo, dapat makinig lang yung isa. Okay? Para ba Kuya Joel ato nan gudi pa aton mga anak nga once nga ni kun ikaw nagdidisiplina itakmata namumudlat di dahay mo pero direk nagyayakan. So para pagkahuman nimo og kuan iton human nimo og disiplina ikaw itakon gin istoryahan. Tama yan. Nga diri gin papakita hanaton anak nga nag-iisog ka mo. Kasi po kapag hindi kayo nag-uusap, hindi consistent ang iyong pagdisiplina, kayong mag-asawa, ay nagkakaroon ng problema ang relasyon sa mag-asawa. Kasi Kuya Joel, pag ang tatay nga ni nagdisiplina, kami nga mga nanay, nasasaktan kami. Nasasaktan kami kasi dayon kayo talagang nagpaanak. So kami dayon, na-react kami diretso. Kaya ano ito dito? So, pag diri maupay. So, dapat mag-uusap muna ang mag-asawa, Ate Beck. Kung anong klaseng disiplina ang ibibigay. So, wag naman yung talagang kakastiguhin. Hindi po. Hindi ang giguguliatan. Hindi sinisigawan. Okay? Hindi nagmumura. Kasi kapag ginawa natin yan sa ating mga anak, pag sila'y nagkapamilya, ganun din ang gagawin nila. Gaya-gaya lang yan. So, paano natin dinisiplina ang ating mga anak? Ang discipline should never be given in anger. At ang pangalawa, discipline should be consistent. At ang pangatlo, discipline should create intimacy instead of distance. Okay? So kapag ang isang bata ay hindi masunurin sa magulang, okay? Nagkakaroon sila ng distansya, Ate Beck. Okay? Pero kapag ang magulang ay dinidisiplina ang anak dahil meron siyang pagmamahal, hindi natin dinidisiplina ang ating mga anak dahil nagagalit tayo at sasaktan natin sila. So ang ating mga anak, nagkakaroon ng malaking agwat ang relasyon ng mga magulang at anak. Dapat ang disiplina ay makakapanumbalik sa intimacy. So, discipline should restore intimacy in the family. Hindi nagkakaroon ng walang imikan ng problema. Border. Ganon din ang pagdisiplina ng Diyos sa atin, di ba, Ate Beck? Kasi ang kasalanan, yun ang nagpahiwalay sa atin mula sa Diyos. Kaya dinidisiplina tayo ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Di ba sabi ng Biblia, whom God discipline, He loves. Kung sino ang dinidisiplina ng Panginoon, minamahal siya ng Diyos. So, kayong mga anak dyan na dinidisiplina kayo ng mga magulang nyo, mahal kayo ng mga magulang nyo. Pero minsan, kita yung mga magulang, nasusobrahan ang ating pagdisiplina. Di ba? Kaya hindi dapat tayo nagagalit. Dapat ating pagdisiplina ay galing po sa ating pagmamahal. So, okay, Ate Beck. Kuya Joel, discipline should create intimacy instead of distance. For example, aton mga anak, mga teenager na hera or mga
High school elementary, na, o high school, o labi na kung college. Kung hira nagkakasayop, diri naton hira ginyayak na at in front han era mga peers, nira mga sangkay. Kaibigan. Diri hira naton yayak nan nga baka nga bata ka sagad diton ba? Papakaaluhan. Oo, papakaaluhan. Instead nga bisan hira nagsasayop, makakahimo man siguro kita nga parents, tahimik lang in front han era mga friends. So dito na naton, huhulaton na naton, habalay naton, an pagyayakan. Kaya ano sugad adto, and we must listen, anay, Pamati, itrasunhan anay. Tama. mga bata naton bago kita mag-react. Asya ito nga, maka-create ito niya, intimacy nga, diri ito ng distance sa naton anak kay kung mag-react ka in front niya mga sangkay o in front mga kadaman, mo distansya hiya mo, mahadlok na lagod diya magyayakan hae mo. Pero kung aday maghulat ka, nga atuhan ni panimalay, maka-create ito ng intimacy nga he feel nga may daniya parents nga iya kakadadaupan. Kay bangin, aniya sangkay amot sayok, tapos kuan ngayon, ani mo anak imong ginilisugan, so aniya gingkaway amot sayok. Oo, so nakadahiyahin, nakakadiminish siya niya self. Personality. Personality. Kasi yung ating mga anak ay sensitibo sila, lalong-lalo na doon sa ating tahanan, kung paano sila kinakausap sa panahon na sila ay nagkakasala. Lahat tayo ay nagkakasala. Huwag niyong sabihin ng ating anak lang ang nagkakamali. Tayong mga magulang, most of the time, kung magkamali man ang ating mga anak, dahil rin sa ating kapabayaan. Di ba? Saan sila pumupunta kung sila ay may problema? Dahil wala silang mahinga ng tulong sa pamilya. Kasi nagagalit, hindi naintindihan. Kapag nagsasalita yung ating mga anak, sinisigawan ka agad at ayaw makinig. Tama siya, sabi ni Ate Beck, dapat ang parents, good listener. Okay? Dapat swift to hear, but slow to speak. Yun ang sabi ng Bible. Madali kang makarinig, pero Quick to listen, but slow to speak. Yun ang principle ng pagdidisiplina. Makinig tayo dahil baka wala kang alam. At nalalaman mo na lang na ang iyong anak ay nandoon sa kanyang mabarkada, tapos doon nagsasabi sa kanyang mga problema na sa akala niya tutulong sa kanya. Pero ang tunay na makatulong sa kanya, ang totoong makatulong, tayo mga magulang. Tayo lang talaga ang masiring pawari-wari, maunong haiya. Di ba, Tebik? Maugop. Bisan ano pa itong imo anak. Bisan pa, ano't yan nabuhat. Aton anak, dapat natin higugmaon lagi hapon para hindi po masira ang pamilya. So, praise the Lord na yun po ang ating pinag-usapan. So, pwede Ate Vic, basahin natin ang ating mga reaksyon ng ating mga viewers tungkol sa ating mga pinag-uusapan. So, hindi man namin lahat mabasa, pero basahin namin yung mga nag-react. Ate Vic. Okay. Sabi dito, maupay ang iyo topic. Pastor Joel, maupay ni nga topic nga nakakabuli gini aton. As hindi nga mga anak, mahalin niyo ang iyong mga magulang. Kahit ano pa sila dahil nag-iisa lang yan sa mundo. Tama. Iisa lang ang pamilya natin. Walang iba. Walang ibang magulang na magmamahal sa atin at ating mamahalin. Pwede kita, sa ring pamanit mga sayings, pwede kita makadamuhin asawa, pwede kita makadamuhin anak, pero uusagod lait aton nanay. Usalagod lat aton kag anak. Amen. Amen. Ako, Kuya Joe, kato nakadihan ahin nanay ha aton. Oo. Nga nag-stay ha aton. Dako gud ako adto nga pagpasalamat nga nag-stay nga nakadihin nanay ha aton, pero nasaktan gud ako adto nga gingkuha. Oo, maihakad to mga kasangkamao. Kaya ka makabove on. Naihakad to naka-move on nga gikuha hinanay nga waray magsarit ha akon bahin klaro ba. Kaya what is the reason nga nung kuhaon nila? Tapos naihakad to mga pirma kadto nagtutuok kung gabi bago ako matulog, nagtutuok ako. Tapos
Sugad ko nahi ako na lang nga usa ka balay, nakikita ko it ginhigdaan ni nanay, nagtutuok ako. Maiha siguro mga sobra bulan. Pero tungod sa grasya sa Ginoo nga nang gugma sa Ginoo naghatag haatonhin, upatigbabaw haaton kinabuhi. Makakahimo kita pagpasaylo, Kuya Joel. Amen. Amen. Ngayon makakahimo kita. Although ada pa itong sakit pero dahan-dahan pag imong ialaw ang Ginoo mag-uupay ha imong mga sakit. Dahan-dahan gumagaling ito niya. And then usahay magplano ka nga agi diri na ako diri nak mabuli. But because you love your parent, imo gud imo hatagan gud nimo importansya imo kagana. Amen. Tama yan, Ate Beck. Kasi sa ating, kahit gaano ka successful. Merong isang tatay na kilala sa Korea. Kilala siya. He is very successful sa kanyang career. Sabi niya, I am successful sa aking career, sa aking profession, but I am a failure father. Kahit gaano pa ang naabot mo ng mga accomplishments sa iyong buhay, kung tayo po ay failure bilang mga magulang, ay bumabalik po sa atin ang pananagutan, hindi lang sa harap ng ating mga anak, kundi sa harap ng ating Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang nagbigay ng kautusan na una sa lahat, mahalin natin ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, at buong kalakasan, at mahalin natin ang ating mga anak sa pagtuturo sa kanila sa tamang pamamaraan ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. So, ngayong gabi, kung ang ating pong mga pamilya ay nagkaroon ng problema, kanina na-mention ni Ate Beck, yung pagpapatawad. Yun lang talaga ang solusyon. Di ba, Ate Beck? Yes. Pag pinasaylo ay gudla. Ang hirap, mas madaling sabihin ang pagpapatawad, pero mahirap gawin. So, bilang mga magulang, ay kailangan marunong tayo. Nangyari yan sa akin, Ate Beck. Yung aking eldest na talagang pinalo ko talaga isang beses. Ano siya nga, grade elementary? Hindi, high school na. High school na ba? High school na ba yun? Oo. Pinalo ko siya ng sinturon na may bakol. Talagang nakita talaga yung bakas matagal na wala at parang nanggigigil siya. Gusto siyang yung aking... Maato guriya. Doon ako na-remind kasi dinisiplina ko siya out of my anger. Yung bang overprotective ba tayo na hindi dapat ginawa niya? Ba't ganon? Tama naman ang ating pagpapalaki. Pero sa puntong yon, nakita ko talaga parang naluoy ako na ako anak. Yan sabi ng Holy Spirit, Joel, humingi ka ng tawad. Huwag mong hintayin na humingi ng tawad ang iyong anak. So, nandoon si Ate Beck doon sa mesa. Hindi nagbabantay ka iyo. Kikinita baka kami mag-away. Talaga nang gigigil. Parang lalaban na siya. Pero sabi ko, anak, patawarin mo ako. Sa ginawa ko sa iyo, hindi ko na mauulit. Hindi ko na uulitin. Patawarin mo ako, nasaktan kita. Alam ko na hindi tama yung ginawa, pero nagkamali ako bilang tatay. Sige, sabi ko, anak, I'm so sorry. Talagang umiiyak talaga ako, Ate Beck. At nung narinig niya, umiyak din siya. Sabi niya, tatay, sorry. Sabi ko, anak, I love you. I love you. So, mula noon, talagang hindi ko na ginawa yung aking ginawa. Nagsisi talaga ako, mga kapatid. Pinagsisihan ko. Dahil hindi ko gusto na kung siya ang magkapamilya, yung aking anak na eldest, iba ka gawin niya sa kanyang mga anak o kahit sa kanyang asawa. Salamat ka lang, nakaasawa ka. So, doon talaga ako natuto na napakalaga. So, ngayon po ay very respectful po ang aming eldest, mapagmahal, kahit malayo siya, ay nandun po ang communication, close communication, kahit busy siya sa trabaho, nagbibigay siya ng panahon. So, doon nagsimula na mahalin namin ang aming mga anak. Ang aming pagdisiplina ay hindi dahil kami nagagalit. Dinidisiplina namin ang aming mga anak dahil mahal namin ang aming mga anak. So, ganun din po sa inyo. Kung wag nating sisigawan ang ating mga anak, hindi po makakabuti sa kanila. Lalo silang magre-rebelde, Ate Beck, di ba? Parang sasabihin nila, bakit ikaw lang ang
Marunong sumigaw. Pag sa mga bata pa, pag imo silang pinapalo, tapos pagpalo nimo kausa, maduha pa ito, madubli, matulo. So, akala nimo nga maupay ito nga imong gimbuhat. Parang natuto na sila. Oo. Oo. De makita mo nga ni ang bakasan imo pagpalo, if imong i-allow ang imong kasing-kasing ba magkita sa imong anak nga may mga bakas, kukumuto nito imo kasing-kasing. Tama po yan. Pati ang Holy Spirit, kasi yung ating mga anak, hindi natin yung pag-aari. Di ba? Children are gifts from the Lord, sabi ng Biblia. Yan ay mga regalo ng Diyos. Ang regalo ay hindi sinasaktan. Ina-appreciate, pinapasalamatan, salamat anak, naging anak kita, kahit sino ka man. So doon kami natuto mga kapatid, doon sa aming eldest at hanggang ngayon, yung aming mga anak ay pinagsasabihan muna namin, bago namin disiplinahin, kinakausap na namin, anak, dinidisiplina kita ngayon dahil mahal ka namin. So hindi ito magdi-destroy sa'yo, kundi ito yung magbi-build up sa'yo bilang mabuting tao. Itaton mga anak ko yan, Jewel, katapos naton heragin yayak na nga nagkakasayo pera. Di ba? Pagdidisiplina naton. Ginpapasabot nato kay anong gindidisiplina Tama po hera. yan. Bago disiplinahin. Bago ni mo hera lambahan. Iton imo ginpapasabot kay anong sugad hini. Pero kung mahimo ayaw gud lambahi. Kung maaari. Kung maaari. Oo. And then imo kay ano nagbuhat kay iton sugad iton, and then after all kahuman nito ginpaparecite naton Kuya Joel hin memo reverse, madamo. Taglima. Tapos pinapaawit pa. Pinapakanta kahuman papangaro pagpasaylo. Habang umiiyak, kumakanta. Okay? Pagkatapos noon, niyayakap namin, tapos pinagpipray namin, sinasabihin, anak, huwag mo nang gawin uli. Kaya para si tatay ay hindi ka na papaluin. Pero yung pagpapalo, hindi talaga yung malaking kahoy, natuto na ako. Gihay tag-usa. Natuto na kami doon sa aming eldest na humingi talaga ako ng tawad sa Diyos at humingi ako ng tawad sa aking anak. Yung aking anak humingi rin ng tawad at umiiyak siya. So nagyakapan kami, so witness si Ate Beck, nakita doon. At doon nagsimula ang aming close relationship. So kung meron siyang problema sa paaralan, kung meron siyang nagugustuhan, yung lahat ng aming mga anak, nagsasabi sa amin kung sino ang kanilang crush o sino ang nagkaka-crush sa kanila. Kaya kami ang unang makakaalam kasi kami ang mga magulang nila. Okay? Nariak ka man dayo kung nasa. Tapos binayit mo anak nga ikadong babae. Sino ba yan? Nariak ka man, asiring ka man dayo na. Parisay ito natuhin. Kasi may pulis na manliligaw daw kay Ate Jai, yung aming pangalawa. Sabi ko, sige, paparecite natin yung police officer's creed bago siya bumisita. Okay. Kuya Joel, may dadiditano. Kuya Joel and Ate Vic, how should grandparents discipline grandchildren? And what grandchildren should not do? Okay, para sa akin, ang pagdidisiplina po ay hindi po responsibilidad una sa lahat ng mga lolo at lola magdisiplina. Sa mga apo. Oo, nangyayari po yan dahil magkasama kayo sa bahay. Di ba? Magkasama sa bahay. Tayong mga lolo at lola, ang ating pong didisiplinahin, hindi po yung mga apo, yung magulang. Kasi yung mga magulang, kung sila ay nagpapasaway ang kailang mga anak, kahit anong disiplina tayong mga lolo at lola, kung ini-spoil ng kanilang mga magulang, walang epekto tayong mga lolo at lola. Kasi nararamdaman ng mga bata na mas kinakampihan sila ng kanilang mga magulang, di ba? Kaya nga, pag ikaw ay nag-asawa, sabi ng Biblia, a man should leave his father and mother and cleave to his own wife. Dapat bumubukod. Kaya kami ni Ate Beck, nung nag-asawa kami, bumukod talaga kami. Minsan lang kami sumama, ilang buwan lang. Kasi pag naranasan namin yung eldest namin nga anak, siya ang pinaka-eldest nga
grandson. Grandson. Oh. Siya ang pinakauna nga apo. So, pag, kasi pag apo ka, maglambing ka la sa imong grandparents. Wala na. Wala na. Nalulubay, nadadara dayon ang grandparents. Oo. And then, nag-iisog ang kag-anak kay baga masiring nga gin papa-spoiled. So, itamon gin bubuhat, anamon anak, diligod namon ginalaw nga mo stay sa grandparents. Kay kung anot ginaaro, hanamon anak, ginahatag diretso han lulo. Tama. So, kung anot gusto niya, ginahatag diretso han lulo. So, namon ginhihimo liwat nga ginyayak na namon, ginistoryahan namon hin maupay, nga diri sugad diton. Kay amo itunit mga grandparents, nga ginpapaurog ni tira mga apo kaysa mga anak kay hadto nga time nga during hanira pagdisiplinahan ira mga anak diri nira na tutunan hin paghatagod hin pabor tungod nga naniguro hira nga magtrabaho para makakaon ni tira mga anak. So hadi na nga nira mga anak nag-asawa na. So itira lab unta nga para nira mga anak dadadto adtot tira mga apo ginahatag nira. So kun anot ginsisiring hiton apo ginahatag liwatan apuhan hanlolo or lola ginahatag diretso kay lambing-lambingan lang nadadara dayon ang mga grandparents. So kinahanglan nga magsasabot ka mo nga ikaw nga parents nga grandparents paano dapat niyo? pareho. Oo, paano pareho niyo? ang yung paraan ng pagdidisiplina. Oo. Kung kayo ay magkasama sa bahay. Kasi hindi maiwasan na nandoon ang mga grandparent. So yung mga grandparent, pag yung pangunahan, yung pagdisiplina, na responsibilidad yan ng mga magulang. Yan diri good tama pagdisiplina ginlalambahan diri Oo, good hindi tama. po. Dapat kinakausap muna. Kinakausap. Kasi kung pag hindi mo kausapin, wala silang dahilan. Kahit sila ay nasasaktan, ay magkakaroon lamang sila ng pagkagalit sa loob nila, yung ating mga anak. At binakon mga ulitawag daraga na. Oo. Kaya na itaton mga anak, ulitawag daraga na, itira kinaptan mga cellphone. Oo. Tapos, pag inisugan mo ito, dirito nakakabati. Tungod ka naka-headset ito. Oo, nagmiminolite diba? ML. Oo. Oh, nakaka-headset ito na naton mga anak, no? Habang nag-iinisog ka, direct nakakabati haim, kaya nakaka-headset. Suguon mo ito nira, paghugas, pagtuon, diri mo sugot, kaya naka-headset ban. Tama. Tapos kahuman ikaw mag-iisog ka. So, what do you think? Kinutalkansi mo, anak, o ikaw? Ikaw, kaya di ka pinakinggan. Dapat, Ate Beck, yung sinabi kahapon, na merong dapat open communication. Interaction. May interaction. Appreciation. You have quality time. Di ba natin gimbasa kanina? Deuteronomy chapter 6 and chapter verse 7. Nasa rin dito nga, talk with them. Nasa rin nga, impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. So may good quality time. Bisang ka mo nagkikita ka mong TV, masapit ka mo, ito yung mga anak, nag-uristorya ka mo. Oo. So, bisan ang TV nag-uristorya ka mo. And then, ano yung istoryahan, diritong kalibil naton nga mga sitwasyon. Ang naton istoryahan, ang kalibil nira nga sitwasyon nira as a young people. Oo. And then, kung ano tira mga jokes nga baga diri masyado ka grand jokes, pwede ka mo join na naton mga anak. Alright. So, napakaganda yung ating topic, Ate Beck. So, pwede tayong makinig muna ng awitin at mamaya babasahin natin ang ating mga viewers. Okay? So, para sa ating lahat, kapayapaan sa ating pamilya. So, pakinggan po natin ang awitin na ito para sa ating lahat.
Maybe usang advice nato ng usang nga nanay nga para hanaton mga anak, itaton mga anak ko na mamati man, nakikinig man kayo ngayon, mga anak, kung ang parents nagsasalita sa iyo, hindi yan galit. Hindi kayo pinapagalitan, kundi pinagsabihan lang. Oo. So mga anak, huwag kayong magkaroon ng masamang loob sa inyong mga magulang. Pag sinasabihan kayo, kasi para lang sa iyong kabutihan. Tama. Okay, mga anak. Kasi yung kag-anak, yung mga parents natin, yung mga magulang natin ay nagsasabi para sa ikakabuti sa ating mga anak. Amen. Pero ang atong mga anak yan iba na aton view and perception. Kasi haton maupay para haira, pero hira, iba. Kaya dako ito nira influensya ng mga panahon, no? So, tama sabi ni Kuya Ate Jingle, that's true. We should learn to say sorry to our kids. So that they will know also how to say sorry to their parents. Tama. Yes. Maging model tayo, Ate Vice Beck. versa. Oo. Tama. Marunong kita mag-sorry. Marunong din kita magpapatawad. Okay. Diri ibig sabihin na kita parents, diri kita mga ronsore. No. Diri ito. Kinahanglan kita nga kag-anak asyat una mga ronsore and then mga ronsore mga anak. Diri na ito sigun na itong mga anak. Sorry ako. No. We should say, sorry anak, nasugad din lalambang ka or kiniisgan ka para anaton mga anak mabaruliwat. Mag-sorry aton. Yung tatay lasinggiro noon, pag nalasing siya, pinapalo kami kahit walang dahilan. Pero hindi kami marunong magalit dahil mga magulang namin pa rin yan. Kahit ano pa siya. Tama. No? Oo. Kasi dapat yung respeto, Ate Vic, nandoon pa rin, Kasi hindi maiwasan. Kahit sino pa yung ating mga magulang, ano pa sila, ano man ang kanilang lifestyle, ay dapat may respeto pa rin tayo sa kanila. Kaya nga, Ate Vic, yung tayong mga magulang, dapat ayusin natin ang ating buhay para walang masabi yung ating mga anak. Sabi dito, tama, istoryahan lang. Love your kids so they can love you back. Salamat iyo. Principle yan, Ate Vic, ng Biblia. What you sow is what you reap. Yeah. Kung anong yung tinatanim sa iyong mga anak, yun ang naaani mo. Di ba? Oo. Noong gudi pa anak namin, napapalo ng asawa ko, nang aaway kami kasi tinatakpan ko sila na Kinakampihan, tinatakpan ko sila na di matamaan ng walis. Okay. Pananggap pala yung yung nanay. Nang walis tingting, pero maya-maya kinausap na yan ng asawa ko yung anak na pinalo, hiningi ng tawad. Oo. Alright. Itnanay kasi kung ito niya kanang para Siya ang unang nasasaktan, no? umpire itnanay. Referee. Kaya pag ang tatay mag-iisog itnanay, hi ako, ibalot ako. Pag ipastor nag-iisog, Kuya Joel nag-iisog, itakmata na mumudlatin siniguro iya. Paray ako masay, pero namumudlat ako, tapos kunwari, na dumaan lang sa kanila. Kunwari dumaan, pero Yung mukha mo. sinasadya ko talaga, dadaanan ko sila, tapos hinihimas ko si Kuya Joel. Ibig sabihin, Relax lang. relax lang. Ibig sabihin ko, relax lang, mamaya. Kalma lang. Kita. Kasi parang na-high blood ka, no, Ate Vic, sa ating, Ngan, ayaw ko talaga magkasala si Kuya Joel. Oo. Kaya, mas proteksyonan ko siya. And then afterwards, mag-usap kami sa anak namin. And then, pastor naman, mag-istorya kami nga duha. Ganon. Paras kami, ginuugupan na ako ni Takon anak, ugupan kulit ni Takon asawa para waray magkakasala era nga duha. Okay. Sabi dito, ang anak, nasa rin dito, ituro sa bata ang daang dapat niyang laktaran at hanggang
sa paglaki, di niya ito malilimutan. Mhm. Ang Tama. anak mo'y busugin ng pangaral at pagdating ng araw, siya iyong karangalan. Amen. Very nice. Kawikaan 22. 29 verse 17. Mm. 22 verse 6 and Proverbs 29 verse 17. Okay, nasa comment section po yan yung mga verses. O, pwede yung makita, mabasa yan. And salamat po, Pastor and Pastora, sa iyong mga advice para sa magulangan, para sa mga anak. Anaton mga anak hadto, nga nanaton, kita nga mga anak hadto, nga nanaton mga anak yan na, different kaupay iton era grow up. No? Kay kita hadto, ako experience ako hit Kastila nga or Kastila Na nga pamamaraan ng ng pagdisiplina. Nga mas pag matulog ka, kailangan pag matulog yung magulang mo, kailangan Tip 2. tip 2 yung lakad mo. Hindi ka pero ngayon yung mga anak natin natulog ka. Sisikaran pa ito. Oo. Tatakbuhan ka pa nila or malakad dirahe mo. Different enduro. So, kita nga mga parents, mga 50 above, kailangan natin mag-learn gihapon kita ang pamamaraan pagdisiplinahan aton mga anak nila. Okay, mayroong sabi dyan na children should submit to the authority of the parents. Okay, tama po yan. Pero ang kanilang pag-submit ay dapat po ay may pagmamahal. Kasi merong nagsasubmit because napipilitan sila. Katulad din sa mag-asawa, di ba? Wife, submit to your husband, but husband must love your wife. Ganun din sa mga anak. Kung mahal mo ang iyong mga anak, automatic yan. Yung pag-submit ay kusang loob ng mga anak. Pero namang nagsasubmit sa mga magulang dahil talagang tigasin ang mga magulang. Pero meron silang distance at effect. Walang intimacy. Walang intimacy. Kung, for example, yung mga anak natin, for example, 3 sila sa bahay, malalaki na sila. 3 sila sa bahay, ano. So, kitang mga parents, gawin natin, anak, ikaw maghugas ng pinggan sa umaga. Ikaw pangalawa, maghugas ng pinggan sa tanghali. At ikaw naman, yung pangatlo, maghugas ng pinggan sa gabi. Bigyan mo sila ng responsibility sa gawaing bahay. For example, ikaw anak, maghugas ng pinggan, ikaw naman ang magwalis. Tapos ikaw naman isa, magdilig. Para bang, di ba, sa school, may nanira mga description kung ano tira bubuhaton. So, haaton naman, kung anisa naghugas ng pinggan, anusa naman nagwalis sa floor, sa sahig, ang isa naman, kailangan mayroong gawin or papakainin yung mga aso. So, bawat member sa Panimalay, yung mga anak natin, kailangan mayroon silang ginagawa para matuto silang magtrabaho hanggang sa paglaki nila, hindi magkakaproblema kung pupunta sila sa ibang bahay. That's right. Maging blessing din sila sa ibang bahay. Kaya nga Ate Vic, kasi pag nandoon sa ibang bahay, tapos nakatira ka doon, baga nakakahiya naman kung hindi ka marunong magtrabaho. Yes, So, tama. it's part of the training sa ating mga anak. Binibigyan natin sila ng mga responsibility, kahit anong mga gawaing bahay, upang matuto sila, upang kung sila ay magtrabaho na, ay hindi sila magpoproblema sa pag-submit sa ibang tao dahil doon mismo sa mga tahanan, they were submissive sa kanilang mga magulang. So Ate Vic, mananalangin tayo ngayon para sa mga pamilya kasi napakaikli lamang ang ating... anyway, pag-uusapan rin natin ito bukas, this week. Susumbay pa natin ito bukas. Kung meron kayong mga katanungan, mga contribution para sa ating topic, ang tamang pagpapalaki ng mga anak, tayong lahat ay mga magulang dito, most of us, nga mga viewers. Kung kayong mga anak, pwede rin kayong magtanong at mag-comment so kung ano ang nararanasan nyo at para natin bigyan po ng payo. Okay? Sa mga oras na ito, mananalangin tayo sa bawat isa. Kung ang ating pong pamilya ay nagkaroon po ng problema,
at parang may gap ang ating relationship. So kung ikaw man ay nanonood ngayon, ikaw ang unang lumapit sa Diyos. Tungkol baton hit imo problema, baton hiton problema at panimalay, Hesus Kristo gudla. Bisan ano nga problema nga atong ginatubang na. Sanglit, kinanglanon la atibek, karaw ta Hesus Kristo, hay mo kasing-kasing. So kung buo man kayo sa bahay ngayon, nakikinig, kung dyan kayong lahat, mga anak, at saka mga parents, magulang, lahat kayo susunod sa panalangin natin. So, kung hindi nyo pa tinanggap si Jesus sa iyong puso, pwede po kayong sumunod sa panalangin na ito sa pag-anyaya kay Jesus na pumasok sa ating mga puso. Okay? Panginoong Jesus, salamat na ikaw ay namatay sa krus para sa aking kasalanan. Patawarin mo ako, Panginoon, sa lahat ng aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking puso sa lahat ng karumihan. Tinatanggap kita ngayon gabi bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula sa oras na ito, tulungan mo ako na mabago ang aking buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong pagpapatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sabi po ng salita ng Diyos, sa lahat ng tumanggap at sumampalataya kay Jesus ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya kaibigan, kung ano man ang iyong problema, pwede kang tumawag sa Panginoon. Sa mga oras na ito, mananalangin kami sa inyo. Ano man ang iyong problema, kung meron kang problema sa katawan, mayroong sakit, o may problema sa relasyon sa pamilya, ay pwede mong itaas ang iyong kanang kamay at ang iyong kaliwang kamay ay sa iyong puso. And we will pray right now na tulungan ka ng Diyos na kumilos sa iyong buhay. Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amay nga baraan, nagpapasalamat kami, Lord, nga gintagan mo kami Ginoo hin panahon na pag-share hini nga topic yan nga Yes, gabi. Lord Jesus. Salamat, Lord, han amon mga anak nga imo ginhatag haamon. Yes, O God. Your word says, O God, children are heritage from the Lord. Yes, Lord. So, Lord, ini nga amon mga anak, blessing ini tikang haimo. Yes. Salamat, Lord, nga gintagan mo kami mga anak nga mga buutan. Amen. Mga anak, Lord, nga bisa nakikita namon itira mga imperfection. Pero, Lord, kami gin perfect gihapon, Lord, at amon mga anak nga magkasinabot, Lord, hasulod balay. Yes, Lord. Yan, Lord, ano man ang mga barriers, yanahan mga anak o mga kag-anak, relationship, ini miscommunication, Yes, Lord. O God, in Jesus' Amo ginuginhalad ini haimo. Kay ikaw, Lord, ang tinuod nga mag-ayos ni ini nga tanan, Lord. Salamat, Amay, hanimo grasya, hanimo paghatag haamon, Lord. Dako nga privilege nga kami maging kag-anak, Lord. Yes, O God. Salit, tutdoy kami Ginoo pag tama nga disiplina para hanamon mga anak. Bisan nila may mga asawa na, pagdisiplina gihapon han mga apo. Yes, Yan, Jesus. Lord, salamat nga maintindihan namon hira hit era grow up yan nga mga panahon. Lord, amo nga salamat, Lord, ang mga panimalay nga aadayan na namamati hanimo Yes, mga Lord. pulong. Thank you, Jesus. Namamati hira, Lord, ngayon magkakauro sila. Lord, we thank you. We send your ministering angels upon them, Lord. And thank you for the anointing, Lord. Yes, Yes, mga amen. panimalay na magkamayada hira, Lord. We release a sound mind, love, and forgiveness, Lord. And Yes, ira mga Lord. panimalay, and ira understanding, habwa sulod balay. Thank you, Jesus. Lord, thank you, God. Thank you, Lord, for the forgiveness nga ma-release ginuhan mga panimalayan ng Yes, atang Lord. Lord. We thank you, Holy Spirit. We give you praise, O Lord God. We give you honor, Lord Jesus. In Jesus' name, amen. Amen. And amen. Palapakan natin So, ang bukas, ipagpatuloy nato na naton topic gihapon, mahitungod na naton tamang pagpa-disiplina o tamang pagpapalaki sa ating mga anak. Amen. Hallelujah. So, maupay nga gabi. Salamat han iyo panahon nga ginhatag. Yan. Halipot let atong panahon Ate Beck tungod kay dako ini nga topic. So, ayaw ka mo pag-alang mga kasangkayan.
padayon ka mo pag-comment, kahit tapos po ang ating programa, ay pwede kayong maglagay ng mga comment. Binabasa po namin and we take note sa inyong mga comments para bukas po ay mapag-usapan natin. So, salamat po sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat po ng nanood at nag-contribute sa ating mga kaibigan, mga kapatiran sa Panginoon. God bless you and good night. Ini Kuya Joel. Ini Ate Rebecca, magasiring, maupay nga gabi ay iyong atanan. Yan ini ang aton programa. An baton, han imo problema. Maupay nga gabi ay iyong mga kasangkayan. Yes! God bless you.